araw ng Lunes, mula 11:00 ng gabi, ay nagaganap ang Vigil Overnight at natatapos ng 3 ng madaling araw. Ang gawaing ito ay hindi katulad ng konsepto ng dating TV program na walang tulugan. Sapagkat dito sa Soldiers of Christ, tunay na walang tulugan. Bagamat mahina ang laman at pisikal na katawan, pinalalakas naman ito ang ating espiritu. Ang Vigil Overnight ay kinapapalooban ng pagtitipon ng mga kapatiran na naghahandog ng pagsasakripisyo sa pamamagitan ng pag-awit ng mga salmo at imno. Nagkakaroon din ng pagbasa ng mabuting balita ng ating Panginoon at pray-over session tuwing unang Lunes ng bawat buwan. Sa mga miyembro ng Soldiers of Christ, ang Vigil Overnight ay itinuturing na antibiotic sapagkat sa pamamagitan nito, dito sila gumaling, nagkaroon ng kapayapaan, pagbabalik loob sa Diyos at marami ang nabuksan ang isipan. Ang ipagpupuri ko po ngayon, yung pong kanina po kasi si Brother Ting po yung nag po sa radyo, naghihiling po siya. Nung 10 oras po yun na naglalabo po ako, napapagod na po ako, sumasakit po ang ulo ko, pati yung sikmura ko po, para nasusuka na po ako. Lumapit po ako sa oras doon sa radyo ko po, dinikit ko po yung isang kamay ko. Hindi ko po alam kung hindi ko po alam kung bakit, na napakalakas po talaga, na para pong kinuryente ang kamay ko. Praise the Lord. Sabi ko, Lord, sabi kong ganun, pagalingin niyo po ang sakit ng ulo ko at saka yung sinisikmura po ako. Ang sabi ko po sa kanya sa isip ko, Lord, tanggalin niyo po ang sakit ng ulo ko at saka po yung sikmura ko kasi po para po ako nasusuka. Alam niyo po, pagkasabi lang po ni Brother Ting na tutugtugin ang Come Holy Spirit, ano lang po, yung himig pa lang po ng Come Holy Spirit, naramdaman ko na po na kuryente na po ako. Meron pong dumampi na malamig at malamig na katawang ko, na nanginginig halos ang katawang ko dahil nga po sa nararamdaman ko. Then yung init po dito, pag parang may humaplo sa akin, pababa, at saka sa sikmura ko, parang hinawakan po ng Holy Spirit. Praise the Lord po, talaga pong nawala pong lahat yun. Nawala po talaga, kaya nagpapasalamat at nagpupuri po ako talaga kay Lord. Napakabuti po talaga niya. Lahat po ng nararamdaman ko sa katawan, siya lang po ang tinatawag ko, hindi po ako nagpapadoktor. Siya lang po, pinagagaling niya po ako agad-agaran. Maraming salamat po. Ipagpupuri ko lang po sa gabing ito. Talagang ako po isang manginginom po nung araw. Talagang nagsasayaw pa po ako sa lamisa, umaakyat po ako ng lamisa, nagsasayaw pa po ako. Kasi po yung aking tindahan, may tinda kong alak. Talagang hahakutin ko po yung alak. Papunta po sa inuman, uubusin ko po yung tinda ko. Sa ngayon po, talaga binago po ako ng ating Panginoon. Kaya nagpapasalamat din po ako kay Brother Rodwell na napanikan ako ng mahal na ina. Pero sa awa po ng ating Panginoon, sa ating Diyos na buhay, hindi na po ako nagtitinda ng alak at sigarilyo. At saka po ang aking brother husband, na akay ko na rin dito sa gawain, nakatatlong linggo sunod-sunod po siya. Kaya nagbago na rin po siya, hindi na po siya umiinom, hindi na rin po naninigarilyo. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Soldier of Christ. Maraming salamat. At saka isa pa po ay pagpupuri ko yung aking anak na buntis po. Noong November po, kulang po sa buwan yung kanyang baby. Alam niyo po, pinasok po namin sa ospital, tinatanggihan siya sa ospital. Sabi ng ospital, hindi po pwede pumasok ka dito kasi ang anak mo hindi namin maililigtas. Ikaw lang, magulang, ang maililigtas namin. Kay buti-buti po ng Panginoon, dinala namin sa Antipolo Hospital. Talagang natanggap po siya doon. Hindi ako pinapapasok sa OR. Sabi ko, Dok,
kailangan ako ng anak ko sa OR. Talaga po, sabi ko, nag-aawit ako ng awit ng pastol. Sabi ko, Lord, papasukin mo po ako, ipipray ko po ang aking anak para po maligtas ang kanyang baby. Kinabukasan po, nag-pray si Lord sa kanya. Kinabukasan po, naalis na po siya sa OR. Kaya nagpapasalamat talaga ako. Sa awa ng Panginoon po, nanganak po ng 22 ng December. Hindi na po kami, normal po yung panganganak ng kanyang anak. Dininig po ang aking panalangin sa ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. All together. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever, shall be world without end. Amen and amen. To the Father, and the Son, and the Holy. Let's give you a round of applause. Hallelujah, hallelujah. Sabi mo natin, hallelujah. 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 Jesus. 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 Wala pa natin dyan sa word. Good evening po. Hello. Hi. Praise the Lord. Hallelujah. Palapan natin dyan sa buhay. Okay, sa inyo po lahat, kagaling-galing lang namin sa La Union. At least, matagumpay naman po gawain doon. At yung revival of the Holy Spirit po naganap doon. At marami rin tao, kulang-kulang na 800. At ang gawain po ron, at least, marami doon na napagaling doon sa God's Healing Mission, itinayo namin. Nagtayo kami ng God's Healing Mission doon. Pinangunahan ni Sister Pe, overall coordinator. Sabi ko, tayo natin God's Healing Mission. Kasi, pagka ang tao gumaling, maging aktibo yan. Maraming may sakit sa inyo. Karami pala may sakit doon, stroke. Diabetes na stroke. Diabetes na maraming cause kasi yung diabetes. Yung ron, yun yan, mga pinagaling ng Panginoon, stroke patient, at least may mga saklay pa yun. Mula nung magkaroon doon ng God's healing, tapos nagkaroon sila ng compassion. Madali nagkaroon, lahat na makagadaling kalakasan. Ano ba rito merong rito? Ba't nakasusulat ako? Dati di ako makasulat. Dati may saklay ako. Kaya yung God's Healing Mission po, yung tinayo natin yung hospital dito, pero palaganapin sa bawat lugar. Kahit nga sa radio, kahit sa television, yung live stream natin, ako magsama-sama yung mga tao ro, kung naroon kayo. At least mga may sakit, kahit 5 lang doon. Gagalaw ang Holy Spirit. Kasi yung Espiritu Santo, siya? Yung binabayaran natin, yung mga pagrusa na inaabot natin, pagtitiis, nagiging daan po yun ng paglaya ng maraming kaluluwa. Bisa nagbibiro nga ako ito, namatay na naman si Brother Tas Prado. Namatay si Nick Papa. Sabi nga sa yung Cavite, dati konti lang ng Sunday Fellowship kami. Nung mailibing na siya, nagkaroon ng Sunday Fellowship doon, nakaraang linggo, ba't nakita ko, ba't dumami? Galing-galing naman pala, no? Ang ganda pala may namamatay. Amen. Pag may namatay pala rito, gift kay Lord. At pagka talaga, dumadami talaga. Kaya yung pala pambayad natin. Kaya nga sabi ko, sana maraming mamatay. Hello. Aldente ko na muna mauna. Kaya pagka pinalangin natin sila, darating araw, yung mga pagsasakripisyo natin dito, dating araw, maraming mga tao mabe-bless doon. Maraming tao magagamit ng ating simbahan. Kaya mahalaga po yung pagkakaisa natin. Kaya nga dito sa Pilipos verse 1, verses 29, sabi rito, binagkaloob niyo sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Palagpan natin sa ita ng Diyos sa buhay. Praise the Lord. Yung pagtitiis, kagaya nito, vigil overnight.
Yung sakripisyo niyan, gaano kahirap, alas 11 hanggang alas 3 na madaling araw. Minsan pagal pa tayo, galing pa kami sa La Union. Tapos tutuloy kami rito. Sila ganun din. Meron din pong vigil overnight na nagaganap doon sa San Fernando, La Union, the same time, the same day. Ganun din po nagaganap. Kaya yung hirap at sakit niyang pag pinagsama-sama mo sa pagtitiis, doon po yung lakas ng Holy Spirit. Ang Espiritu Santo gusto niya, nakikita niya yung tao talaga, umiibig sa kanya ng buong puso, buong lakas, buong niyang kaluluwa. Yun ang pinakasikreto ng Diyos. Kaya nakita niyo dito, lumalakas ang Espiritu niyo. Maraming gumagaling dito. Maraming nababago. Kahilingan niyo, dinidinig ng Diyos. Kasi yung Espiritu natin lumalakas. Kaya nga pag lumalakas ang ating Espiritu, nagiging Diyos kayo. Biro may pagka-Diyos kayo, hindi natin alam. Akala nyo, tao lang kayo, di natin kayong tao, pero hindi nyo alam, may pagka-Diyos kayo. Kasi yung ginagawa ni Jesus, yung pagpupuyat, mga sakripisyong ganyan, yung Sunday na dapat natin naging family day, ginawa natin family of God. Isa pong pakikipaglaban sa sarili yun. Kaya yung pag nagaganap na po natin mga ganon, maraming mga tao ang lumalaya sa kasalanan. Dahil sa atin lahat, sa mga sakripisyo natin. Kaya nga itong nakita nyo itong mundo, malapit nang dumating pa itong malaki. Dahil sa sakripisyo nyo, atrasyon. Hello? Hindi matutuloy yun dahil sa patuloy kayong umiibig sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa. Kaya yung bato nyo lilihis dahil sa lakas ng ating prayer in the name of Jesus Christ of Nazareth. Paano ba dumating ang pagsubok? Okay, dahil sa ating kamalian at kasalanan, isa yun. Sa Galatians chapter 6, verses 7, pakibasa nga po. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang salita ng Diyos. Okay, wag natin linlangin natin sarili. Ang Diyos ay di nadadaya. Kaya kung ano inasik mo, yun ang anihin mo. Kaya, ang Panginoon, dumarating po natin na akala natin, malilig lang natin ang Diyos. Madadaya. Kaya kung ano inasik mo rito sa mundo, yun ang ani mo. Nagasik ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Nagasik ka ng puro trabaho ng trabaho, aani ka ng wala. Nagasik ka ng puro trabaho sa Diyos, aani ka ng buhay na walang hanggan. Kung ano hinasik mo, yun ang aanihin mo. Kaya pagka tayo kilala natin ang Diyos sa buhay, hindi na tayo gano'n naghahanap buhay. Ang Diyos na nagbibigay sa atin nating kakainin. Minsan akala nyo lang, makita mo, sabi nga ni Lord, yung mga ibon sa papawid niya, di ba hindi nagtatrabaho? Yung maya, basta lipad lang ng lipad yan. Makikita mo, meron silang kinakain. Diba tayo ngayon, trabaho ng trabaho sa Diyos sa buhay. Bandang uli, sineswerte yung mga pamilya natin. Anak, nagkakatrabaho, walang sakit sa pamilya, walang mga bisyo, walang pagkakagastusan. Kaya walang ang buhay ng tao, hindi mahirap. Lagi masagana dahil wala kayong gastos na malaki. Dahil ang Diyos ay sumasa inyo. Amen? Amen. Hallelujah. Subukan mo. Lagi ka magpe-pray tuwing madaling araw. Amen? Kaya pag kayo nagpe-pray madaling araw, nagtitrain of covenant prayer, hindi kayo kayang lokohin ni Satanas. Sa buong maghapon, hawak kayo ng Diyos. Hindi kayo maano. Amen? Minsan sa pamagitan niya, sa pamagitan ng tukso. Mga tukso, galaw ng kadiliman to. 1 Corinthians chapter 10, verses 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa iyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang salita ng Diyos. Palakpan natin salita ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Lahat po tayo sinubukan ng Diyos. Tinitingnan kung tapat tayo sa Diyos. At hindi niya pinahintulutan na subukan tayo na hindi natin kaya.
Pag sinubukan kayo ng Diyos, kaya po natin lahat. Kasi katulong natin ng Diyos, tinitingnan lang kayo talaga kung hanggang saan ang pag-ibig natin sa Diyos sa buhay. Kaya nga, pag dumating po yung hirap at sakit, minsan bibiro ng iba, walang makakain. Hirap na hirap, maraming problema. Taas nyo kami nyo. Purihin nyo ang Diyos sa buhay. Sa gitna ng kahirapan, Lord, salamat po. Sa kasakitan to, doon kita nakikilala. Salamat, Lord, sa sakit nito. Iniaalay ko ang buhay ko para sa mga makasalan taglay. Subukan mo sumambit ang mga may sakit na ganyan ng buong puso para sa Diyos sa buhay. Baka madama mo lang, biglang-biglang gumaling ka. Dahil yung pag-aalay mo sa Kanya, tuwan-tuwa ang Diyos pag may nag-aalay sa Kanya ng buhay. Dahil wala nag-aalay nyo. Amen. Mamamatay ka naman, may sakit tayo, aalay mo buhay mo sa Kanya. Meron ako tinanong, manager ng GSIS, isang manager sa isang departamento. May sakit na cancer na, 6 months to live na. Sabi ko sa niya, sister, total manager ka naman, no? Siguro may naipon ka na. Pag ikaw ba, halimbawa, handa ka ba? Nabitiwan mo yung trabaho mo pag pinagaling ka ng Diyos sa buhay. May sagot sa akin yung manager, alam mo, brother, paano yung anak ko? Nag-aaral pa yan, mga bata pa yan, paano ako titigis trabaho? Ako, doon pa lang, talo ka na. Total, pag kukunin ka naman, mamatay ka, ano magagawa mo? Di ba? Patay ka na, makapagtatrabaho ba yung patay? Hindi na. Kung sinabi mo, yes, Father Ting, handa akong ibigay ang buhay ko. Tingnan nyo, baka sakaling magmilagro ang Diyos sa buhay, buhayin pa siya dahil nangako siya sa Panginoon na pagagamit siya. Amen? Yun ang iniintay ng Diyos, yung promise, covenant. Kasi wala nga siyang makuha ang tao ko, konti lang. Ang Diyos hirap na hirap. Ang yaman-yaman ng Diyos. Nasa Kanya lahat ang kailangan ng tao. Amen. Kung ano kailangan mo, bibigay ng Diyos. Amen. Kaya hindi alam ng tao. Akala ng tao, mahirap ang Diyos. O akala nila, malayo ang Diyos, hindi siya naririnig. Subukan nyo lang magpakatapat kayo. Hindi ba ako sinasabi ko, 3 consecutive Sunday, gawin mo yan kay Lord ng buong tapang. Bigay mo ang oras mo. Alas 7 punto, nariyan ka. Tapos tuloy-tuloy ka 3 linggo. Pag nakita ng Diyos, naghihirap ka, pilit na sumusunod ka, maniwala po kayo, didinggin ng Diyos ang dalangin nyo. Walang sablay po yun. Amen. Hallelujah. Sabi nga rito, si Juan Bautista may tunay na ginagamit ng Diyos. Napait, hindi siya dumalo kay Juan. Sinabi ni Jesus, magtiwala ka sa akin dyan sa bilangguan. Di mo yun, hindi siya nag-alala. Tao niya si Juan Bautista, nakakulong, hindi niya dinalaw. Paano sabi niya, magtiwala ka? Ako ang bahala sa iyo. Basta magtiwala po kayo sa Diyos. Ang Diyos, tutulungan po tayo lahat. Hindi po kayo lahat ng kailangan nyo, bibigay ng Diyos sa buhay. Hindi po siya madamot, basta makipag-usap kayo sa Kanya. At lahat ng kailangan nyo, bibigay ng Diyos sa buhay. He is a good provider. Okay, sabi, bakit dumating ang kahirapan? Ba't ba dumating ang kahirapan sa buhay ng isang tao? Ito yung sinasabi sa inyo. Bunga ng kasalanan. Kaya pag mahirap ang tao, may problema, may kasalanan ka pang nagaganap sa buhay mo na hindi mo tinatanggal. Amen? Bagamat narito ka pa, pero patuloy ka pa nagbibigay ng 5-6. Bagamat narito ka pa, patuloy ka pa ng dadaya sa bigasan. Bagamat narito ka pa, patuloy kang nagsusugal. Bagamat narito ka pa, patuloy kang umiinom ng alak. Bagamat narito ka, patuloy ka pang ng bababae, ng lalaki. Hello? San Juan chapter 5 verses 14. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinasabi, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo sa lalo pang masama. Ang salita ng Diyos. Palapang natin sa salita ng Diyos sa buhay. Kaya pag pinagaling na po tayo ng Diyos, nakilala natin siya, wala nang balikan. Alam ba, pag bumalik kayo, lalo po kayo sasama. Kaya meron kami isang kapatiran. Binigyan na siya ng pagunlad sa buhay. Naghangat pa siya ng mas marami pang pera. Pero galing siya sa wala. Kaya sa paghahangad niya ng maraming pera,
lalo siyang nalulubog sa kahirapan. Malaki inunlad niya po. Kaya bandang huli, pag po kayo galing na sa hirap, tapos pinayaman kayo ng Diyos sa buhay, pasalamatan niyo po yun. Huwag na kayong maghangad pa. Na gusto niyo pang maging mayaman, gusto niyo pang umulad. Tama na lang po yung natatamasa natin to. Kasi ang pagyaman nyo, paglayo nyo sa Diyos. Di ba sabi ng Panginoon sa mayaman? Sabi niya, mayaman ka, no? Nasunod mo utos ng Diyos, opo. Tapos sabi ng Panginoon, ibenta mo yung area mo. Sumunod ka sa akin. So, mas mabigat po ang pagsubok sa mayaman kaysa sa mahihirap. Hello? Kasi nasa kanila lahat ang kayamanan, ang karangyaan. Sinubukan siya. Sige, benta mo yung area mo, pamigay mo sa mahirap, at sumunod ka sa akin. Yung mayaman, legal na mayaman yun. Hindi naman talaga naglako yun, trabaho lang ng trabaho yun. Ano sabi ng mayaman? Nalungkot siya, tumalikod. Ang sabi ng Panginoon, mabuti pa isang kamelyo papasok sa isang karayom. Mabuti pa isang kamelyo papasok sa butas ng karayom. Kaysa isang mayaman na makakarating sa aking kaharian. Isang kamelyo, papasok sa butas ng karayom. Kaysa isang mayaman na makakarating sa kaharian ng Diyos. Pinakita yung posible. Ganun ka-imposible, kamelyo, papasok sa butas ng karayom. Pinakita na ng Diyos, ganun kahirap na pumasok sa kaharian ng Diyos sa buhay. Hindi ho isang ordinary. Pag pumasok kayo sa kaharian ng Diyos sa buhay, ang kapalit nyo, alam nyo ba bibisi? The glorified body. Katawan nyo hindi na mabubulok, katawan nyo hindi na mamatay. Ang katawan nyo katulad ng katawan ni Jesus Christ of Nazareth. Kaya pag tayo namatay, biro nyo namatay kayo, hindi na kayo mamamatay pa. Hello? Pagdating ng batong malaki. Pag dumating yan, at tayong lahat nawala, lahat siyang katawan na yan, na nabubulok, papalitan ng Diyos yan ng katawang hindi nabubulok. Yan po yung malaking kayamanan. Itinago ng Diyos. Thank you, Lord. Sa inyo lahat, sana po, kahit na paano kapag bahagi po, kasi ang Diyos, ano na siya, uho na siya kasi malapit na siya dumating. Gusto niya talaga maraming tao maligtas. Ipakita natin ang katotohanan. Ito ang gusto ng Diyos. Itong mga gawain ito. Ipakita niyo ang gawa niyo, makikita niyo, sabihin niyo sa maraming nagsisimba. Ito ang gusto ng Panginoon, maging totoo kayo, tunay kayo. Maliligtas po tayong lahat. Amen. Yun lang po. And God bless you all. Ibigin po natin. Amen. Dakilang Ama ng mga pangyarihan sa lahat. Narito po ang mga anak mo. Nagpupuri at sumasamba sa iyo. Na ikaw ang aming Diyos sa buhay. Ikaw, Lord, ang makapangyarihan sa lahat. Wala kami magagawa lahat, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Salamat po sa presence ng Holy Spirit. You are omnipresent. Kahit saan naroon ka, Panginoon. Kaya
Salamat po, Panginoon, na kung paano kami pinapatubayan, tinutulungan, pinagpapala. Ganyan din po, Lord, ang mga lahat ng kapatiran namin narito na sumasaksi sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Amay, tinataas ko sila sa iyo. Ingatan mo po sila. Pagpalain at ibigay ang kailang kahilingan upang lalo silang maniwala na ikaw ang Diyos sa buhay. You're the good provider. You're the King of kings. You're the Lord of lords. You're the creator of heaven and earth. Kaya salamat po, Ama, sa mga kapatid naming narito. Buhay namin, Panginoon, sa gitna ng kamatayan, ililigtas mo kami. Sa mga sakit, Panginoon, pagagalingin mo ang aming karamdaman taglay. Kaya ngayon pala, nagpapasalamat po kami. Sabat lahat ng aming kahilingan ay dininig mo. Kaya Lord, mga kapatid namin nakikinig sa live stream, na ngayon, Lord, mga nanonood, dinadalain ko po sa inyo silang lahat. Saan man sila naroon, ipagkaloob mo ang kagalingan ng kanilang mga karamdaman taglay. Ganyan din po lahat ng mga nasa Channel 4 na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Palakasin mo po ang programa namin. Magpagaling ka ng maraming mga televiewers upang makilala nila ang Diyos ay buhay. Na ang Diyos ang dakilang manggagam. This is the greatest position. Ipuin mo po ang bawat puso na nanonood. At ipagkaloob sa kanilang dilang apoy. Pumadamli ng Diyos ay buhay. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus sa walang kaliwanagan. Sabi mo, Lord, makapagpapalaskin mo sa mga espiritu in the name of Jesus Christ of Nazareth. Kaya Lord, iunat mo yung mapagpalang kami. I-bless mo lahat ng mga bagay na hawak-hawak namin. Abutin mo po ang bawat isa. Ipatong mo yung mapagpalang kami at sila gagaling. Saan man sila naroon. Mga kapatid namin na inaalihan ng galaw ng kadiliman, ginapos na matagal ni Satanas. Kaya sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus sa walang kaliwanagan, Satanas, sinutusan ka namin, itinatali, tinatapon sa pinakamalalim na puso ng dagat. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Halina, Espiritu Santo.